Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng ang daddy ng baby ko. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Ang daddy ng baby ko. Kabanata 641. Okay. Tumanggo si Anastasia at lumapit sa isang miyembro ng makeup team para tulungan siya sa damit pangkasal. Ang daan papunta sa ballroom ay pinalamutian ng isang trail ng mga petals ng bulaklak. Matapos ikalat ang tren ng damit, umatras ang mga tauhan sa kanilang mga posisyon bago dumating ang cameraman. Nababalot ng mainit na sikat ng araw, nagsimulang maglakad si Anastasia sa mabulaklak na landas na parang isang magandang prinsesa. Mula sa monitor, parang napaka-relax at kalmado siya habang minsang nag-flash ng mga ngiti sa camera na parabang hindi niya kayang pigilan ang tamis ng pulot sa kanyang puso. Kahit ang cameraman ay hindi nakayanan ang kanyang kagandahan. Napakaganda nobya. Kahit sinong lalaki ay mawawalan ng puso sa gayong nakakabighaning kagandahan. Inangat niya ang laylayan ng damit pangkasal, gumawa siya ng magaan na hakbang upang magpatuloy na may halong damdamin. Nahihiya ngunit determinado, naglalakad siyang mag-isa ng walang kasama, ngunit walang ni Katie Ting na pag-iisa ang bumalot sa kanya, dahil makikilala niya ang lalaking pinakamamahal niya at gugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay kasama niya. Ang flower girl at page boy ay naghihintay kay Anastasia kasama ang tatlong abay. Pagtingin kay Jared na napapangiti ay hindi niya maiwasang mapangiti. Gaano ba siya kasaya nang umiti ng napakatamis? Pero over the moon din ako. Ginagampanan ni Jared ang kanyang gawain ng may tungkulin kasama ang kaibig-ibig na batang babae na napili sa mga press grave. Napaka-cute niya sa pink na damit na umaasa si Anastasia na magkakaroon siya ng anak sa darating. Miss Anastasia, ang ganda mo. Salamat, napangiti si Anastasia. Habang naghihintay sila sa labas, ang ballroom ay napuno ng mga bisita, na nagsasaya sa saya. Ang mga upuan sa harap ay kinuha ni Harriet at ng iba pang senior member samantalang ang mga importanteng bisita ay nakaupo sa likuran nila. Kasama sa mga kilalang tao si Sofia, ang walang tao, na nasa tabi mismo ni Arthur upang saksihan ang malaking araw mula sa pinakamagandang lugar. Wow! Ang gwapo niya! Bulalas ni Sofia habang nakatikip ang bibig nang makita ang nobyo na nagmamarcha papunta sa podium. Nang marinig ang kanyang mga bulalas, sinulyapan ni Arthur ang kanyang nahihiyang mukha habang ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Elliot. Tumalikod si Arthur at nagtanong, hindi ka pa ba nakakita ng gwapong lalaki? Inilipat niya ang tingin kay Arthur, na isang magandang lalaki din. Gayunpaman, ang kasintahang lalaki ay may mainit na disposisyon habang si Arthur ay may napakalamig na personalidad ng hindi natutunaw na malaking bato ng yelo. Ang makitang si Arthur ay kumikilos ng mainit ay mas mahirap kaysa maging isang milyonaryo sa isang gabi. Ang gwapo talaga ng nobyo. Siya ang pinakamainit na lalaki na nakilala ko. May tiyak na sagot si Sofia. Pinandilatan siya nito bilang tugon. Hindi naman siya sayo. Humagalpak siya ng tawa. At least, na-admire ko pa rin ang itsura niya. Sa isang matinding titig ay pinagmasdan niya itong mabuti, umamin na may mata siya sa mga gown. Sa ilalim ng nagliliwanag na liwanag, ang kulay champagne na tela ay nagpaganda sa kanyang makinis na balat at pinong makeup. Siya ay tulad ng isang peach na patuloy na nakakaakit ng isa upang kumagat sa kanya. Bakit ka nakita sa akin? Nahulog ka na ba sa akin? Itinapat niya ang kanyang baba na may pilyong tingin. Ngumuso si Arthur. Kalokohan. Isang nakakalokong ngiti ang pinakawalan niya habang lumapit sa kanya. Young Master Wise, ganoon ba ako kapangit? Sa sandaling iyon, ang kanyang nakakaakit na visual ay nakaukit ng malalim sa kanyang puso dahil ang kanyang mukha ay hindi man lang lumapit sa kahulugan ng pangit. Marami na siyang nakitang magagandang babae mula pa noong bata pa siya, ngunit hindi na niya maalala ang mga mukha ng mga ito nang maglaon. Gayunpaman, ang maningning na mga mata ni Sofia ay palaging kumikinang na parang mabituing langit, napakaakit na hindi maiiwas ni Arthur ang kanyang tingin sa kanila. Maghanap ng mga kabanata, bilhan mo ako ng kape. Ang pagbabahagi ay pagmamalasakit. Tweet pin ibahagi WhatsApp email libre. Kabanata 642. Nakakatakot. Isang salita ang binitawan ni Arthur. Aalis na ba ako? Tanong ni Sofia habang nakapikit. Akala niya ay pangit siya, kaya, hindi niya ito dapat ikahiya sa pagupo sa tabi niya.
Manatili. Napasabunot siya sa laylayan ng damit nito habang iniisip, dahil ba sa alak. Bahagyang nanunuyo ang kanyang mga labi. Nang marinig niya iyon ay napatikip siya ng pisngi. Masaya siyang mag-isa kapag naiinip, pero ilang beses niyang napansin ang dalaga sa kabilang table na nakita ni Arthur. Hindi niya napigil ang lumapit sa kanya at sabihin, may isang binibini na nakatitig sa iyo ng may paghanga, Young Master Wise. Gusto mo bang kunin ang kanyang impormasyon sa pakikipag-ugnayan sa loob ng ilang minuto para iset up ka sa kanya? Try it if you dare, babala ni Arthur habang nakatalikod. Kinukuha ang aking mabuting kalooban para sa masamang hangarin, pagmamaktol ni Sofia. Huwag mo akong idamay sa anumang di kinakailangan na problema, muli niyang babala, sa pag-aakalang hindi siya mapakali. Sa sandaling iyon, maaaring pumunta sa direksyon ng gate. Bumukas ang dalawang malalaking tarangkahan para makita ang nobya, na papasok na sana. Si Francis ay formal na nakasuot ng itim na suit ngayon at magkahawak kamay ang kanyang nag-iisang anak na babae, na siyang nobya, habang ang kanyang mga mata ay matingkad na pula sa pananabik. Hawak ni Anastasia ang kamay ng kanyang ama nang mapansin niya ang lalaking nakatayo sa stage sa dulo ng red carpet. Ang kanyang puso ay napuno ng matinding kagalakan. Nakasuot siya ng manipis na belo sa ulo at eleganteng solem na habang naglalakad papunta sa nobyo habang inaakay ng kanyang ama. Isang grupo ng mga single na babae sa audience ang naiinggit. Magkatabi sina Katrina at Mason, ngunit nakakagulat pa rin sa kanya ang eksena. Si Anastasia, na dati ay nakatira sa isang maliit na silid na walang sapat na pagkain at damit, ay kasal na ngayon ng parang isang prinsesa. Higit pa rito, ang lalaking pinakasalan ni Anastasia ay nakasisilaw at napakahusay. Hindi siya pinangarap ni Katrina, isang mayamang lalaki na nagmula sa mayamang pamilya. Napakaganda ni Anastasia. Pumalakpak si Mason. Hindi nakakagulat na nabihag kanya noon. I have to admit that she is quite stunning when she is all dressed up, masungit na sabi ni Katrina. Don't bring my history with her, Kat, we should bless her now kasi kasal na siya. He reminded her in hushed tones. Nakapout siya habang pinapanood si Anastasia na naglalakad sa red carpet at nagnanais na makapag-asawa tulad ni Anastasia sa hinaharap. Ang lalaki sa entablado ay matiyagang naghihintay habang ang liwanag ay nag-iilaw sa kanya sa isang layer ng silver light. Puno ang kanyang puso habang nakatingin sa kanyang nobya, alam niyang ito ang magiging buhay niya at lahat ng kanyang mga responsibilidad. Mamahalin at paprotektahan niya ang kanyang asawa at anak sa buong buhay niya. Si Harriet ay napaiyak din sa tuwa, dahil ang araw na ito ay isa na niyang hinihintay. Nang marating niya ang langit, sa wakas ay nasabi na niya sa ina ni Anastasia na ang kanyang anak na babae ay mamahalin at paprotektahan ng kanyang apo habang buhay habang ginagawa siyang masagana at yumaman sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Huwag kang umiyak sa big day, Mom, sabay abot ni Brenda ng tisyo sa ina. Hinawakan ni Harriet ang kamay ng kanyang anak at maaaring hinimok, Dada, dapat mong alaga ang mabuti si Anastasia sa hinaharap. Gagawin ko. Tumanggo siya. Dahan-daang naglakad si Anastasia sa entablado at sinundan ang kanyang ama na lumapit. Elliot. Namamaos ang boses ni Francis sa tuwa habang sinasabi, Elliot, ibibigay ko na sa iyo si Anastasia ngayon. Pakitratuhin mo siya ng mabuti. Huwag kang mag-alala, tatay. Hindi kita papayagan, pababa. Paninigurado ni Elliot sa kanya. Lalong tuwang-tuwa si Francis matapos marinig ang pangungusap na ito at napuno ng luha ang kanyang mga mata. Pinagmasdan niya ang gwapong mukha ng kanyang lalaki sa pamamagitan ng belo na may mapagmahal na mga mata at nangakong mamahalin siya, magpakailanman. Hinawakan ni Elliot ang mga kamay niya at pinainit ang kamay niya. Tumabi siya sa kanya, naramdaman ang pagpapala ng mga bisita sa ilalim ng entablado sa sandaling ito. Papalapit pa lang si Jared kay Harriet. May napansin siyang ibang tao, kaya napatakbo siya. Ninong, lumapit si Jared kay Arthur, naniyakap siya at sinabing, halika, kumain ka na. Kabanata 643. Ito ba ang aking ninang, Ninong? Nakangiting tanong ni Jared habang nakatingin kay Sofia katabi ni Arthur. Nabulunan si Sofia habang humihigop na sana ng tsaa para mapawi ang uhaw. Hindi, you misunderstood. Kiddo, sabi niya sabay takip sa bibig ni Jared at mahinang umubo.
Walang sabi-sabi, kinurot na lang ni Arthur ang gilid ng kanyang bibig. Magkaibigan lang kami, sinubukang ipaliwanag ni Sofia. Magkaibigan lang din ang daddy at mommy ko bago sila umibig at nagpakasal. Ayon kay Jared, maaaring maging mag-asawa ang magkakaibigan. Napatitig si Sofia kay Jared. Siya ay kaakit-akit tulad ng kanyang ama, at ang kanyang matamis na maliit na mukha ay gusto niyang kurutin ito. Hindi ako karapat-dapat na makasama ang iyong ninong. Sumimangot siya. Miss, huwag kang mag-alala. Napakaganda mo. Magiging bagay ka sa ninong ko, sabi ni Jared na binalik ang tingin kay Arthur. Nang marinig iyon, hindi alam ni Sofia kung matatawa ba siya o may iyak. May hindi nakita sa kanyang kagandahan. Laging may nag-iisip na pangit siya. Salamat sa iyong papuri. Nakangiti siya habang nakataas ang kilay. Umupo si Arthur at inilagay si Jared sa tabi niya. Ang kanyang matalik na kaibigan ay ikakasal, at dapat niyang alagaan ang kanyang anak. Ang bagong kasal ay naghahatid ng mga talumpati sa entablado. Naging detalyado si Elliot tungkol sa pakikipagkita niya sa kanyang asawa. Ang kanyang mga salita ay maikli, ngunit ito ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso, at ang kanyang pagmamahal para sa kanya ay malinaw na malalim. Saglit ding nagsalita si Harriet, na nasa audience. Taos-puso niyang binati ang mga ito at sumigaw sa kanyang apo sa pamamagitan ng mikropono, Elliot, pakitunguhan ng mabuti si Anastasia at huwag mo siyang pababayaan. Pakisabi, Lola, na siya lang ang mahal ko sa buhay na ito, at gagawin ko ito, sagot ni Elliot, habang nakatingin sa babaeng katabi niya. Humarap si Lorelai sa lalaking nasa entablado sa handaan. Nagdilim ang mga mata niya nang marinig ang sinabi nito, na para bang may hahamunin siya. Ang pula niyang labi, parang kumaibat din. Diretso at solemn na ang seremonya. Nagpalitan sila ng singsing pagkatapos basahin ang panunumpa. Sa kisang session, hinalikan lang ni Elliot sa noo si Anastasia dahil nag-request ito noon pa man. Nagpalakpakan ang mga manunood. Nagulat si Sofia sa eksenang ito. Nasaksihan niya ang isang maganda, engranding kasal at isang masayang mag-asawa sa kabila ng katotohanang hindi siya opisyal na bisita. Damang-dama niya ang pagmamahalan nila sa isa't isa mula simula hanggang wakas, at ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng pagmamahal maliban sa kanyang mga magulang. Hindi niya maiwasang magpantasya kung anong klaseng lalaki ang mapapangasawa niya sa darating. Magiging maamo at kaakit-akit ba siya gaya ng nobyo sa entablado? Magiging kasing lamang ba siya ni Elliot sa kanyang asawa? How she wished she could meet such a lover and devise her entire life to him. Hindi niya napansin na may nakatingin sa kanya sa gilid habang nakatingin siya sa stage. Napangiti ng malawak si Sofia, nanlaki ang mga mata sa paghanga. Ang paraan ng hindi sinasadyang pagkulot ng mga sulok ng kanyang bibig ay medyo nakakasakit ng damdamin. Napatingin si Arthur sa kanyang maselang profile at sa kanyang mga balingkinitang pilikmata. Sa mga ilaw na sumisikat sa kanya, naglabas siya ng isang panaginip at magandang aura, at ang liwanag sa kanyang mga mata ay nagpapaalala ng sariwang hamog sa umaga. Ang mga mata ay ang mga portal sa kaluluwa. Ang mga taong may ganoong malinaw na mga mata ay dapat magkaroon ng katulad na malinaw at mabait na kaluluwa. Dahil dito, sa kabila ng nakakita ng libu-libong magagandang babae, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng gayong dalisay na kaluluwa. Naiinggit ka ba sa kanila? Malumanay na tanong ni Arthur. Oo, walang duda. Ang bawat babae ay nais ng isang kasal na katulad nito. Napabuntong hininga si Sofia, at pagkatapos ay napagtanto niya kung gaano siya kabilis nag-react sa tanong nito. Hindi sumagot si Arthur. Sa halip, tumingin siya sa bagong kasal sa stage at nag-isip. Sino ba naman ang hindi may inggit sa nobyo? Siya rin ay hindi sigurado kung kailan niya makikilala ang mahal niya sa buhay, tulad ng ginawa ni Elliot. Halos alas 11 na nang matapos ang seremonya ng kasal. Magsisimula na ang pagkain. Pumasok si Anastasia sa lounge sa pamamagitan ng isang side door at nagpalit ng isang festive red evening gown na may dalawang phoenix na nakaborda. Mayroon din siyang nakalawit na palamuti sa kanyang buhok, na mas maganda sa kanya na ipakita ang mga kilo ng isang sinaunang babae na ikakasal. Kabanata 644. Natarante si Anastasia nang magsisimula na ang piging ng kasal. Habang sinusubukan niyang pakalmeyan ang sarili, may narinig siyang kumakatok sa pinto. Itinulak ang pinto at pumasok si Elliot.
Nagpalit siya ng itim na suot na pinalamutian ng gininto ang mga sinulid, at ang waistcoat na isinuot niya sa ilalim ay napakasalimuot at nakaayos, na sumama sa kanyang kitang-kita at magandang hitsura. Nagtaas ng tingin si Anastasia at tiningnan siya. Ang kanyang mga mata na may mahabang pilikmata ay kumikislap habang sinusubukan niyang itanim sa kanyang alaala kung gaano siya kahanga-hangang tingnan ngayon. Sa kabilang banda, namangha siya sa pagiging stunning nito. Nakasuot ng maroon na gown, mukha siyang puro gaya ng dati. Tara na. Iniabot ni Elliot ang kamay niya para kunin ang kamay niya. Sa huli, naglakad silang dalawa papunta sa pangunahing bulwagan na may magkadugtong na mga daliri. Pagpasok nila sa bulwagan, lumiwanag ang mga holographic na ilaw, na agad na nagpabago sa bulwagan at binigyan ito ng masayang vibe na angkop para sa isang piging sa kasal. Sa lens ng photographer, pumasok ang isang mag-asawang sobrang in love habang magkahawak ang kamay. Bagamat marami na silang pinagdaanan, mas matindi ang pagmamahalan nila sa isa't isa. Nabaling ang atensyon ng lahat ng bisita sa bagong kasal. Naiinggit si Katrina habang pinagmamasdan kung gaano kaganda si Anastasia sa gown at sa suot nitong wedding dress kanina. Si Mason, na nakaupo sa tabi ni Katrina, ay tahimik at may dalawa pang baso ng alak. Ikinwento niya kung gaano kabata at kaselan si Anastasia 5 taon na ang nakararaan, kumpara sa kung gaano siya kahanga-hangang hitsura ngayon. Para siyang nag-transform sa isang pulang rosas na namumukadkad sa ilalim ng araw. Nakataas ang ulo, ngumiti si Anastasia habang binabati siya ng magandang pakiramdam. Hindi sinasadyang bumagsak ang kanyang tingin sa isang babae na nakatutok kay Elliot. Nang mapansin niyang nakatingin sa kanya si Anastasia, kumislap ang mata ng babae sa gulat ngunit sinalubong niya ang tingin ni Anastasia at ngumiti sa kanya sa sumunod na segundo. Ito ay walang iba kundi si Lorelai Presgrave. Gayunpaman, pinanatili ni Anastasia ang kanyang ngiti at nag-isip lamang sa kanyang naobserbahan dahil kapansin-pansin ang pag-iisip ng isang babae at nagtiwala siya sa kanyang intuition. Gayunpaman, ngayon ay isang pambihirang araw kung saan hindi siya nag-iingat. Ipinadama sa kanya ni Elliot na ligtas siya, at walang sino man ang makapag-aalis ng kaligayahang nararamdaman niya. Pagdating nila sa table ni Harriet, sinaman ng tingin ni Elliot si Arthur at agad niyang itinaas ang baso pagkatapos matanggap ang cue. Nang makita iyon, tumayo si Harriet at pinangunahan ang handaan. Sobrang saya niya ngayong araw na naka-standby ang doktor niya buong araw. Gayunpaman, naging stable ang kanyang kondisyon dahil wala siyang mabilis na pagbabago sa mood. Hiniling niya sa photographer na kunan sila ng litrato at lalo na humiling ng ilang larawan na kukunan kasama si Anastasia habang nakaakbay siya kay Anastasia. Dahil siguro sa kagustuhan niyang mag-iwan ng bakas mula nang tumanda siya para maalala siya kahit pumanaw na siya. Bata, dapat kang kumain ng higit pa dahil baka wala kang oras para gawin iyon kapag tinanggap mo ang mga bisita, sabi ni Harriet kay Anastasia. Sige po, Lola. Tumanggo si Anastasia at nagsimulang kumain ng matikas. Sa maikling panahon, kukunin ko sina Brenda at Jonathan na samahan ka sa pagtanggap mo ng mga bisita. Huwag kang mag-alala, Nay. Sa tabi nila kami, sagot ni Brenda habang nakangiti sa asawa. Elliot, huwag kang mag-alala, maaari akong uminom sa ngalan mo kung pinainom ka ng mga bisita, dahil kaya ko naman ang aking alak. Tumawa si Jonathan. Salamat, Jonathan. Natawa din si Elliot. Pagkatapos noon, hinawakan ni Elliot ang kamay ni Anastasia habang naglalakad sila papunta sa isa sa mga table kung saan nakaupo ang mga Presgrave. Napansin niya ang dalawa sa mga matatanda na prominent sa loob ng Presgrave family. Mukhang maganda ang nobya. Elliot, napakapalad mo. Salamat, Kuya Henry. Congratulations sa inyong dalawa. Kasunod nito, naglakad ang dalawa sa ibang mga mesa para makihalubilo sa mga bisita. Maswerte ang mga bisita dahil nakita nilang nakangiti si Elliot sa buong handaan. Bago ito, kahit na ang mga matatanda ng Presgrave family ay natatakot kay Elliot, ngunit ngayon, todo ngiti siya habang kumikinang mula sa loob. Kabanata 645. Nang huminto sila sa table ni Arthur, masayang lumapit si Jared at niyakap ang mga magulang. Pagkatapos ay sinamantala ni Anastasia ang pagkakataon na sandok ang ilan sa kanyang paboritong pagkain sa kanyang plato at binulungan siyang kumain ng maayos. Nabighani si Sofia sa sobrang ganda ng bagong kasal, lalo na si Elliot,
hindi lang gwapo kundi maganda rin ang hubog ng katawan at may marangal na disposisyon. Isa pa, mukha siyang mainit kapag ngumiti. Habang naagaw ang atensyon ni Sophia sa bagong kasal, narinig niya ang paghubo ng isang binata sa tabi niya, na parang ipinapaalala sa kanya na ay dahil ito pabalik. Pagkaraan, medyo nahihiya siya at humigop ng tsaa habang nakatingin sa ibaba. Kasabay nito, napansin ni Anastasia ang magandang babae sa tabi ni Arthur, na tila bagay na bagay sa kanya. "Artie, ipakilala mo siya sa amin." Napangiti si Elliot habang sinusulyapan ang matalik na kaibigan. "Hindi na kailangan." Napatingin si Arthur kay Sophia ng mapayapa. Tanghali lang. Tumayo si Sophia at magalang na binati ang bride and groom. "Mr. at Mrs. Presgrave, ako si Sophia Goodwin. Ikinararangal kong dumalo sa inyong piging sa kasal, at nais kong maging mapalad at maligaya kayong dalawa." "Salamat." Mukhang gusto talaga ni Anastasia si Sophia, at naiwan sa kanya ang magandang impresyon sa babae. "Artie, alagaan mong mabuti si Ms. Goodwin at huwag mo siyang pabayaan." Tinapik ni Elliot ang likod ni Arthur dahil ito ang unang pagkakataon na nagpakita ng interes ang matalik niyang kaibigan sa isang babae. Ang totoo, natutuwa siya rito. Samantala, si Lorelai, na nakaupo sa mesa sa ikatlong hanay, ay mukhang nagtatampo habang itinataas ang kanyang baso at humigop ng alak. Siya ay ginulo habang ang mga nakababatang Presgrave ay nagsasaya. "Miss Lorelai, ano ang iniisip mo? Dapat kang maging masaya sa isang masiglang okasyon." Tanong ng isa sa mga babaeng Presgrave sa kanya. "Masaya talaga ako." Sinubukan niyang ngumiti at hinawakan ang kanyang noo habang sinabing, "I'm just tipsy." Ang mga junior ay hindi masabi kung ano ang nangyayari sa kanyang ulo at hiniling na lamang sa kanya na magkaroon ng mas kaunting alak. Noon lang, nakita ni Lorelai si Elliot na naglalakad palapit sa kanila na nakahawak sa kamay sa bewang ni Anastasia. Agad niyang inayos ang buhok, wanting to look her best in front of him. Bagamat siya ay kasing ganda ni Anastasia, hindi niya ito nagawang pakasalan dahil si Anastasia ang kanyang nag-iisang tunay na pag-ibig. "Elliot, Mr. Presgrave." Dahil medyo senior si Elliot sa Presgrave family, binati siya ng mga juniors gaya ng karaniwan nilang ginagawa. Siya ay hinarap sa kanilang iba't ibang paraan at ito ay nilibang si Anastasia, na humadjejek habang nakabaon ang sarili sa kanyang mga bisig. "Lorelai, alagaan mo silang mabuti." Itinaas ni Elliot ang baso sa kanya. Pagkatapos noon, iniunat ni Anastasia ang kanyang kamay at tinapik ang kanyang likod. "Lorelai, magsaya ka ngayon." "Sure, gagawin ko." Nakangiting tumango si Lorelai. Maya-maya ay pumunta na ang bagong kasal sa katabing mesa. Dahil kilalang negosyante si Jonathan, kilalang-kilala niya ang lahat ng bisita at nagagawa niyang makisalamuha sa lahat. Napuno ng tawanan ang banquet hall, na nagbigay dito ng masiglang kapaligiran. Hindi nasisiyahan na siya ay nakaupo sa huling hanay, nagreklamo si Katrina, nakakahiya ang maupo sa huling hanay. Nang marinig iyon, tumalikod si Mason at pinandilatan siya habang mamulong, "Tumigil ka sa katarantaduhan. Maswerte ka na naimbitahan ka dito ngayong gabi. Hindi mo ba nakikita ang mga nandito ngayong gabi ay mga elite?" Hindi kumbinsido sa kanya, she grumbled. "Hindi ba obvious na minamaliit nila tayo? Hindi ka dapat mag-isip ng ganyan. Kahit na nakaupo ka sa iba pang mga mesa, sa tingin mo ba ay maaari kang makisama sa mga bilyonaryo? Magiging hindi ka komportable sa tabi nila dahil lahat sila ay mayaman at makapangyarihang mga pinuno ng negosyo." Sa totoo lang, na-relieve si Mason na hindi siya nakaupo doon. Dahil ang dalawa ay kasalukuyang nakaupo kasama ang Presgrave family, mayroon silang karaniwang paksang pinag-uusapan. Maya-maya pa, lumapit sina Elliot at Anastasia sa table nila. Sinamantala ni Katrina ang pagkakataong tingnan ang gwapong si Elliot hanggat kaya niya dahil hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong gawin iyon sa darating. "Mason, Katrina, salamat sa pagdalo sa kasal ko," seryosong sabi ni Anastasia. "Anastasia at President Presgrave, congratulations sa inyong dalawa." Itinaas ni Mason ang kanyang baso. Kabanata 646. Kinapa ni Elliot ang baso ni Mason at sinabing, "Salamat." Nang marinig iyon, mabilis na sumigaw si Katrina, "President Presgrave, narito sa inyo ni Anastasia." At kaya, itinaas ni Elliot ang kanyang baso at uminom. Sa wakas,
Pagkatapos nilang batiin ang lahat ng mga bisita, 12:20 PM na. Bumalik na sila sa kani-kanilang upuan habang naghahain ng tanghalian. Napakaganda ng kapaligiran, na may masiglang musika na pinapatugtog sa background. Dahil sa wakas ay nakaupo na ang kanyang mga magulang, lumapit si Jared at umupo sa tabi nila. Nagawa ng photographer na kumuha ng litrato ng pamilya. Pagkatapos ng tanghalian, nag-walkout si Anastasia at ang ilan sa mga juniors ng Presgrave family para kumuha ng ilang larawan ng magkasama dahil ang venue ay pinalamutian ng maganda. Pagkalabas niya ng hall, may nakita akong babae sa harapan niya. MS, good one, tawag niya. Anastasia, naglakad palapit sa kanya si Sofia, nalilito. Sabay tayong magpa-picture. Talaga? Oo naman. Lumapit si Sofia at tuwang-tuwa na tumabi kay Anastasia. Pagkatapos ng maikling photo session, tuwang-tuwa si Sofia na naimbitahan siyang magpa-picture, at lalo siyang nagustuhan ni Anastasia. Kung hindi ka nagmamadaling umalis, maaari kang manatili sa isla kasama si Young Master Wise ng ilang araw pa. Sabi ni Anastasia sa kanya. Oo naman. Tumanggaw si Sofia. Pagkatapos ng tanghalian, ang lahat ng mga bisita ay bumalik upang magpahinga sa kanilang silid dahil magkakaroon ng isa pang piging at isang bola sa gabi. Agad na tinanggal ni Anastasia ang kanyang mataas na takong upang tingnan ang kanyang mga daliri sa paa nang makarating siya sa mansyon, dahil suot niya ito buong araw. Anong mali? Tingnan ko. Lumuhad si Elliot para tingnan ng malapitan. Kitang-kita niya na may nakikitang pulang marka ang pinky toe nito. Sumakit ang puso niya habang hinihimas ang mga paa niya. Hindi ka dapat magsuot ng high heels ngayong gabi. Hindi pwede. I will have to wear high heels since nakagown ako. Kung ganoon, maghahanda ako ng mainit na tubig para ibaba mo ang iyong mga paa at para maibsan ang tensyon. Ayos lang. Pagod ka siguro. Anastasia, alam kong gaano siya pagod, dahil nagkaroon siya. Naging busy buong araw. Huwag kang mag-alala. Lumabas si Elliot at humingi ng foot basin mula sa room attendant, pagkatapos ay nilagyan ito ng mainit na tubig para sa kanyang paliguan sa paa. Napahiya si Anastasia sa kanyang mga kilo, ngunit kasabay nito ang pag-init ng kanyang puso. Ang pagmamahal ni Elliot sa kanya ay makikita at mararamdaman mula sa kanyang mga mata, puso at sa kanyang mga aksyon. Habang binabad ni Anastasia ang kanyang mga paa ay nakaramdam siya ng antok at humikab. Dapat kang umidlip pagkatapos mong maligo sa paa dahil magiging hektik ang gabing ito. Oo, ano naman sayo? Tinitigan siya ni Anastasia. Pulang-pula ang kanyang kaakit-akit na mukha dahil marami siyang nainom kanina. Hindi ako pagod. Tapos samahan mo ako habang natutulog ako. Sige. Pagkatapos niyang magpalit ng komportableng pajama, humiga si Anastasia sa kama habang si Elliot ay nahiga sa tabi niya hanggang sa siya ay makatulog. Nakatulog siya nang wala sa oras. Pagkatapos noon, kinunan siya nito at bumaba para gumawa ng trabaho. Samantala sa Villa number 58, hawak-hawak ni Sofia ang kanyang telepono at nagsiselfie sa hardin. Dahil ang ganda ng gown sa kanya, natural na kumuha pa siya ng pictures. Biglang nalipat ang tingin niya sa sala at nakita niya ang isang gwapong lalaki na nakaupo sa sofa. Palihim siyang kinunan ng litrato ngunit habang ginagawa niya iyon, narinig ang tunog ng shutter ng camera ng kanyang telepono dahil nakalimutan niyang ilagay ito sa silent mode. The next, pangalawa, inangat ni Arthur ang ulo niya at naging awkward agad ang atmosphere. Namula si Sofia at agad niyang itinago sa likod niya ang phone niya habang bumulalas. Huwag mong intindihin. Nagse-selfie lang ako. Wala akong kinunan ng litrato mo. Bagamat walang sinabi si Arthur, alam na alam niyang palihim siyang kinunan ng litrato. Agad siyang umakyat sa itaas at nang makapasok siya sa kanyang silid, tiningnan niya ang huling larawan na kinuha niya gamit ang camera ng kanyang telepono. Nakita si Arthur na nakasuot ng itim na suit na napakaganda ng itsura niya. Kasabay nito, naglabas siya ng misteryosong aura. Yung gwapo niya, maganda kung papasok siya sa entertainment industry. Bakit hindi niya ginawa iyon? Sofia, ungol. Nang muli niyang tingnan ang larawan, napabuntong hininga siya. Sayang na lagi siyang naka-poker face. Mas lalo siyang gamwapo kung ngumiti pa siya. Sa kabilang banda, talagang masaya si Nigel ngayon. Nang lumabas siya ng banquet hall kasama ang isang grupo ng mga tao mula sa Presgrave family, pinigilan siya ng kanyang ina. Kabanata 647.
Nigel, halika rito. Nakangiti siyang nagtanong, ano pong problema, inay? Maraming babae ang dumalo sa kasal ngayon. Mayroon ba sa kanila ang nakakuha ng iyong pansin? Maaari mong sabihin sa akin ang tungkol dito. Sa panahon ng kasal, nadama ni Brenda ang kanyang anak na lalaki na nasa edad na 26 na ay dapat na magpakasal. Hindi, umiling siya. Dahil nagpakasal na si Elliot, dapat mas seryoso ka sa paghahanap ng girlfriend para makapagpakasal ka kaagad. Pinanlakihan siya ng mata ni Brenda. Nay, noon kung binigyan mo ako ng berdeng ilaw, pinakasalan ko si Anastasia at magkakaroon ka ng manugang. Ngumisi siya. Nang marinig iyon, inikat niya muli ang kanyang mga mata at sinabing, nililigawan na ni Elliot si Anastasia noong mga panahong iyon. Walang saysay na sumakay ka sa bandwagon. Ayokong makita kayong dalawa na nag-aaway dahil sa isang babae. Nay, napaka-observant mo talaga. Humanga si Nigel na napansin talaga ng kanyang ina na nililigawan ni Elliot si Anastasia noong mga oras na iyon. Kaya dapat simulan mo itong kunin, grabe at wag masyadong maglalaro ng video games sa mansion. Sa halip, gumugol ng maraming oras upang makilala ang kanilang mga batang babae. Pagkatapos noon, kumaway sa kanya ang dalawang babae at sinabihan siya ni Brenda, Isish, batiin ko muna ang mga bisita. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Nigel. Ngayong ikinasal na si Elliot, na-stress siya habang iniisip kung paano siya susunod na pipilitin na magpakasal. Samantala sa isa sa mga villa, ang kapaligiran ay nagtatampo. Isang matandang lalaki ang nakitang nakaupo sa harap ng kanyang anak na babae at inaalaw ito. Huwag kang panghinaan ng loob. Darating ang iyong pagkakataon. Dad, noon kung nakabalik ako ng mas maaga, sa ngayon, dadalo ka na kay Elliot at sa kasal ko imbes na sa kasal nila ni Anastasia ay pinandilatan ni Lorelai ang ama na may galit sa mga mata. Nang marinig iyon, nagdilim ang tingin ng matanda at nagtanong, ako pa ba ang sinisisi mo? Nasabi ko na sa iyo na hinding-hindi papayag si Old Madam Presgrave na magpakasal si Elliot sa isang mula sa Presgrave family. May bantay siya laban sa atin. Paano kung minahal ako ni Elliot at gusto lang akong pakasalan? Napahawak si Lorelai sa kanyang noo habang mukhang naghihirap. Hindi niya kailangang itago ang tunay na nararamdaman sa harap ng kanyang ama. Alam kong naging mahirap para sa iyo na maglagay ng ngiti sa iyong mukha habang dumadaloy sa kasal. Kung talagang magkasama kayong dalawa, mag-iisip ng paraan si Old Madam Presgrave para paghiwalayin kayo. Sa sandaling iyon, mawawala na sana ang lahat ng pagkakataon. Kung babalik ako at nanatili sa tabi niya, nagawa kong makuha ang puso niya, frustration niyang sabi habang nagpipigil, ang kanyang mga luha. Tama na, huwag mong ipahalata kahit kaninong emosyon mo. Noon pa man ay gusto kong magkaroon ng lugar sa loob ng Board of Directors ng Presgrave Group. Gayunpaman, sa tuwing sasabihin ko ito, tatanggihan ni Old Madam Presgrave ang aking kahilingan. Bagamat maayos ang kalagayan ng aming pamilya sa ngayon, wala kaming kumpara sa Presgrave family. Sila ang nagmamay-ari ng pinakamalaking real estate sa buong mundo at kung magko-commission sila ng isang proyekto sa amin, ang aming net worth ay higit sa doble. Ngunit tumanggi lang siyang payagan ang aming pamilya na magkaroon ng stake sa kanilang real estate. Kaya naman ikaw lang ang maaasahan namin, bata pa ang kapatid mo. Tay, huwag ka nang magsalita. Itutuloy ko pa rin gaya ng nakaplano. Pinunasan ni Lorelai ang kanyang mga luha at pinakalma ang sarili. Maghahanap ako ng pagkakataon na manatili sa tabi ni Elliot. Kapag tama na ang oras, tutulungan kitang kumpletuhin ang plano. Kailangan mong kaibiganin si Anastasia para makuha ang tiwala niya. Sa ganoong paraan, magagawa mong manatili sa tabi ni Elliot ng madalas, gagawin natin, maghintay sa araw na siya ay bumagsak para ilabas mo ang aming mga kahilingan. Naniniwala akong hindi niya tayo tatanggihan. Alam ko na ang gagawin. Sa lahat ng mga taon na ito nang nasa ibang bansa si Lorelai, nalaman niyang ang sinseridad ang pinakamahusay na pagbabalat kayo, at mahusay siyang makipagkaibigan sa kanyang sinseridad. Pagkalabas niya ng bahay, naglakad-lakad siya sa garden. Naalala niya kung paano siya gagawing manika ng kanyang mga magulang bilang isang prinsesa mula pagkabata at ipapadala nila siya sa Presgrave residence para makipaglaro. Sa bawat oras, bago siya pumunta, si Lorelai ay magbibihis ng maganda ang kanyang kagandahang asal at pagpapalaki ay nilinang ng kanyang ina.
Malinaw niyang naalala ang panahong nag-iwan siya ng mga butil ng bigas sa mesa habang kumakain siya sa Presgrave Residence, pinalo siya ng kanyang ina pagka-uwi niya dahil doon. Sa pagkakataong iyon, hindi niya alam na binalak na pala ng kanyang mga magulang na nakikita niya ang batang si Elliot, para maalala niya ito bilang ang cute at magandang Lorelai. Mahigit 20 taon nang nagpaplano ang kanyang ama na sumali sa Board of Directors ng Presgrave Group. Hindi siya mapabayaan ni Lorelai. Kabanata 648. Iyon ang dahilan kung bakit kahit na siya ay kumita ng kahihiyan para sa kung ano ang kanyang gagawin sa hinaharap, wala siyang pakialam dahil handa siyang gawin ito para kay Elliot. All these years when she was abroad, ang naiisip niya lang ay siya. Maghahanap siya ng impormasyon tungkol sa kanya at sa tuwing makikita niya siya sa mga balitang pinansyal, magiging masaya siya sa pinakamahabang panahon. Sa gabi nang lumubog ang gabi, ang gabing piging ay nagsimula na. Si Anastasia ay nakasuot ng puting damit na sirena na nagpapatingkad sa kanyang kaakit-akit na mga hubog. Sa piging, pumunta si Elliot sa ilang mesa at nakipag-chat sa mga bisita. Ang ilan sa mga pangunahing shareholder mula sa Presgrave Group ay nakaupo sa tabi niya. Sa kabilang banda, nakipag-eye contact si Anastasia kay Sofia habang nakaupo, at pareho silang nakangiti nang magtama ang kanilang mga mata. Dahil walang gana si Lorelai, nakipagkwentuhan siya sa mga kaedad niya habang ang atensyon niya ay kay Elliot na nakaupo, hindi malayo sa kanya. Ngayong gabi, nakasuot siya ng itim na fitted suit at habang nakaupo siya sa mga matatandang lalaki, ipinakita niya ang kalmadong disposisyon na hindi katumbas ng kanyang edad. Todong ngiti siya ng gabing iyon at ang makitang ngumiti ito ay nagpatibok ng puso niya. Pagkatapos ay ibinaling ni Lorelai ang kanyang atensyon kay Anastasia, na nakikipag-chat kay Harriet. Pinagtutuunan niya ng pansin ang sinasabi ni Harriet at sumagot sa kanya ang matandang babae ay puno ng pagmamahal ang tingin niya kay Anastasia. Naisip tuloy ni Lorelai na baka totoo ang sinabi ng kanyang ama. Noon nang iligtas ng ina ni Anastasia si Elliot, natalo na siya sa laban dahil ang posisyon ni Mrs. Presgrave ay nakatadhana na maging kay Anastasia. Noon lang, napansin ni Lorelai na bumangon si Elliot para sagutin ang isang tawag. Pagkatapos ay walang putol niyang inilabas ang kanyang telepono, nagkunwaring tumatawag. Kumain na muna kayo, tatawag na lang ako, bulong niya sa kaedad niya na nakaupo sa tabi niya. Pagkatapos noon, tumayo siya at naglakad papunta sa pintuan na nilabasan ni Elliot. Ang tanawin sa gabi ng hardin ay kaakit-akit. Ipinaray sa malawak na tanawin ng dagat, ito ay isang tanawin na hindi lahat ng paghanga. Matapos tapusin ni Elliot ang maikling tawag, tumalikod siya para pumasok sa bulwagan. Bigla siyang may nabunggo at agad na napaatras ng ilang hakbang. Nang makitang si Lorelai iyon, ngumiti siya at binati. Lorelai, I'm so sorry, Elliot. Sana hindi kita ginulat. Nandito ako para tumawag. Humingi ng tawad si Lorelai. Hindi naman. Habang hawak ang ulo ay nakikita niya ang ulo at tinignan siya mula hanggang paa. Elliot, mukha kang masungit ngayong gabi. Salamat, nakangiting sagot ni Elliot. Noon lang, nilapitan niya ito at sinabing, Elliot, nakatali ang kurbata mo. Hayaan mo. Nang iabot niya ang kanyang mga kamay upang ayusin ang kanyang kurbata, mabilis na umatras si Elliot at sinabing, Lorelai, kaya ko ito mag-isa. Pagkaraan, inayos niya ang kanyang kurbata at naglakad. Nilagpasan siya bago sabihin, papasok na ako. Kinakabahan siya na pinipigilan niya ang kanyang paghinga habang ang isang pakiramdam ng pagtataka ay sumilay sa kanyang mga mata. At the same time, nadismaya siya. Pagpasok ni Elliot sa bulwagan, bumalik siya sa kanyang upuan at umupo sa tabi ni Anastasia. Dahil alam niyang umiinom siya buong gabi, naglagay siya ng pagkain sa plato niya at hinimok siyang kumain. Ngumiti si Elliot at kumain ayon sa utos. Natuwa naman si Harriet na nakaupo sa tabi nila. Kung wala siya sa susunod, alam niyang may darating na mag-aalaga nitong apo niya. May isa pang aktibidad na binalak bandang 9 PM ng gabing iyon, na sa night sea tour. 3 marangyang yate ang inihanda para ilabas ang mga bisita sa dagat. Mula tanghali ay napapansin na ni Jacob si Sofia. Hanggang ngayon, pinipigilan pa rin niyang mag-hi sa kanya, dahil nasa tabi niya si Arthur. Ayaw ni Jacob na masaktan. Arthur, dahil ang pagkakakilanlan ng huli ay medyo misteryoso at hindi pangkaraniwan. Gayunpaman,
hindi nasisiyahan si Jacob sa kung paano si Arthur ay may Sofia sa kanyang sarili. Sa wakas, nagkaroon siya ng conclusion na hindi siya pag-aari ng sinuman at may karapatan itong ituloy siya. Sa wakas, umalis na si Arthur sa kanyang upuan at naiwan si Sofia na nakaupong mag-isa. Inipon ni Jacob ang buong lakas ng loob at naglakad palapit sa kanya. Sofia, napahawak siya sa likod ng upuan habang binabati siya. Jacob, magalang niyang bati sa kanya. Sofia, may night sea tour mamaya. Gusto mo bang sumama sa amin? Pupunta rin ang mga kaibigan ko at dapat sumama ka. Kabanata 649. Gusto kong pumunta, pero, nasa mahirap na posisyon si Sofia dahil alam niyang tiyak na hindi siya papayagan ni Arthur na gawin iyon. Pambihirang pagkakataon iyon, Sofia. Lahat ng mga kabataan ay naruroon. Magiging sobrang saya. Nakayuko, sumagot siya, hayaan mo akong mag-isip tungkol dito. Okay, nakunwebe ang alis natin at pupuntahan kita. Sa sinabi ni Jacob ay may umupo sa upuan na hawak niya. Si Arthur iyon, bumalik siya. Isang awkward na si Jacob ang bumitaw sa pagkakahawak niya sa upuan at sinabi kay Sofia, hihintayin kita, Sofia. Nakita niyang bumalik si Jacob sa kanyang upuan, at saka lang siya napalingon sa lalaking katabi niya. Young Master Wise, maaari ba akong makipag-usap sa iyo? Isish, malamig na sagot ni Arthur. Balita ko may night sea tour ngayong gabi, pwede ba ako pumunta? Mahinang tanong niya. Hindi. Tinanggihan niya ito nang hindi nag-iisip ng 2 beses. Napakawalang awa, napabuntong hininga siya nang marinig iyon. Bagamat alam niyang hindi ito papayag, hindi niya maiwasang ipakita ang pagkadismaya. Pero gusto ko talagang pumunta. Nagkunwari si Arthur na hindi siya narinig at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang alak. Gabi na, at ang mga matatandang iyon, umalis na at nagpahinga na. Sa kabaligtaran, ang mga kabataan ay nagsimula pa lamang sa kanilang nightlife. Ang furry work show ngayong gabi, pati na rin ang night sea tour, ay lahat ng aktibidad na dapat puntahan. Maganda rin ang ugali ni Jared ngayong gabi. Sinundan niya si Nigel pabalik sa mansyon ng lalaki dahil nandoon ang mga paborito niyang Legos at laro. Sa kabilang banda, dumating si Anastasia sa mesa ni Mason at nakipag-chat sa kanya. Walang nakakaalam kung saan nagpunta si Katrina at ang iba pang Presgraves ay nakabalik na. Si Anastasia at Mason na lang dalawa ang naiwan na nakaupo sa mesa. Sana masaya ka, Mason. Humihingi ako ng paumanhin kung mayroong anumang abala na naidulot. Si Anastasia ay sobrang abala ngayon, kaya hindi siya masyadong nakakausap nito. Natutuwa akong makasali sa kasal mo. Hindi na kailangan bigyan ako ng special treatment, nakangiting sagot ni Mason. Pagkatapos, nagsalin siya ng isang baso ng alak at itinaas ang baso habang sinabing, "A toast to you, Mason." Itinaas niya ang baso niya at kinapa ang baso niya habang umiinom ng ilang lagok. Matapos tumingin sa paligid ng masiglang bulwagan ng kasal, bumantong hininga siya ng may damdamin at sinabing, "Nandito ako ngayon dahil sa tulong at pagpapalakas ng loob mo noon." Huwag mong sabihin yan. Ikaw ay isang matigas na tao. Naniniwala ako na kahit hindi dahil sa akin, malalampasan mo rin ang panahon na iyon. Hindi nang ahas si Mason na kunin ang kredito. Hindi. Ikaw ang tumulong sa akin na maging kung ano ako ngayon, pinayagan akong makilala ang aking mahal sa buhay at hinimok ang aking anak na hanapin ang kanyang biological na ama, seryosong sabi niya. Napakaganda ng makeup ni Anastasia ngayong gabi, at pagkatapos uminom ng alak, namula ang kanyang pisngi, na lalong nagpaganda sa kanya. Napakaganda niya kaya hindi maalis ang tingin sa kanya ng mga tao. Sa isang mesa na hindi kalayuan sa kanila, nakikipag-usap si Elliot sa mga bisita, ngunit nagsasalita ang tingin nito sa asawa. He chugged the glass of red wine melancholically when he saw her smiling so gently and brightly in front of another man on their wedding day. Gayunpaman, wala siyang masabi dahil si Mason talaga ang tumulong kay Anastasia na malampasan ang kanyang madilim na panahon. Dapat ay nagpapasalamat si Elliot sa lalaking iyon, kaya naman tinitiis niya ang pagkabigo. Nang makita niyang itinaas ng kanyang asawa ang kanyang baso sa ikatlong pagkakataon kasama si Mason, napagtanto ni Elliot na hindi na niya ito kaya, dumiretso siya sa kanila na may hawak na wine glass. "Sweetheart," mahinahon nitong tawag sa kanya. Inangat ni Anastasia ang kanyang ulo at napagtantong nandoon si Elliot.
Nakapatong ang baba sa kanyang mga kamay, bumulong siya, aalis na ba tayo? Nandito ako para mag-toast kay Mr. Sullivan. Kinapa ni Elliot ang baso niya sa baso ni Mason. Salamat sa pagtulong mo sa asawa ko noong mga araw na iyon. Wala lang, President Presgrave. Tumayo agad si Mason para uminom kasama niya. Pagkatapos noon, isang dahilan na lang ang magagamit ni Elliot para paalisan ang kanyang asawa. Lasing ka na, sweetheart. Dapat tayong bumalik at magpahinga ngayon. Pagkasabi niya nun, inilagay niya ang braso niya sa bewang niya at dinala siya sa main table. Matapos magdahan-dahan sa mga matatanda doon, hinawakan niya ang kamay niya at inilabas siya sa bulwagan. At kaya, bumalik sila sa mansyon, ang mga tunog mula sa banquet hall ay lumalayo sa kanila. Sa kasalukuyan, ang mga ilaw sa kalye ay kumikinang ng maliwanag habang sila ay nag-iilaw sa kalsada. Nakainom si Anastasia ng ilang baso ng alak ngayong gabi, kaya nanlalabo ang kanyang mga mata at namumula ang kanyang pisngi dahil hindi niya mahawakan ang kanyang alak. Sa sandaling ito, ganap na napakita ang kanyang pagiging coquettish. Kabanata 650. Ako na ang bahala sa panig ni Mr. Sullivan simula ngayon. Hindi mo na siya kailangang masyadong pansinin at makipagkita sa kanya, biglang sabi ni Elliot. Habang kumukurap ang kanyang mga mata, tanong ni Anastasia, bakit hindi ko siya makilala? Gusto ko pang makasama siya ng mas madalas na tanghalian o hapunan sa darating. Mrs. Presgrave. Hinawakan ni Elliot ang baywang niya at mukhang galit na galit, ngunit hindi niya ito pananggahasang ipakita. Napangiti si Anastasia matapos makitang nagtagumpay ang kanyang plano. Iniyakap niya ang kanyang mga braso sa leeg nito at nagtanong, nagseselos ka ba? Pagkatapos ay hinawakan niya ang likod ng ulo nito gamit ang malaking palad nito at idiniin ang ulo nito sa dibdib nito habang umamin, oo, nagseselos ako. The moment na ngumiti ka sa kanya sa banquet hall, nagseselos na ako. Sa sandaling ito, pinagsisihan ni Anastasia ang panunokso sa kanya. Dahil naging asawa na niya ito, mula ngayon ay lalayuan na niya ang ibang lalaki. Isinandal niya ang ulo sa dibdib nito at binilang ang tibok ng puso nito. Nagbibiro lang ako. Hindi mo ba alam kung gaano kita kamahal? Alam ko. Hinaplos niya ang mahabang buhok nito habang nakatingin sa kanya gamit ang maamong ngunit, frustrated na tingin. Maya-maya lang ay nagangat ng ulo ang babaeng nasa dibdib niya. Kitang-kita sa ilalim ng liwanag ang pagkatipinas sa kanyang mga mata, na lalong nagpa-seductive sa kanya. Pagkatapos noon, muling hinawakan ng malaking palad ni Elliot ang kamay ni Anastasia, at dinala niya ito sa paglalakad sa ilalim ng mga streetlight. Pagkatapos ay bumalik na sila sa kanilang bridal villa. Nakabili na ako ng mansyon na ito para madalas tayong magbakasyon dito, anunsyo ni Elliot. Nakayuko, sumagot siya, great. Biglang pinaalalahanan siya ni Elliot, gabi na ng kasal natin. Hindi mo ba naisip na may dapat tayong gawin? Nang marinig iyon ay napangiti siya ng nahihiya. Pero pagod na ako. Hindi ka ba napapagod? Paanong mapapagod si Elliot? Napakaraming enerhiya ang naipon niya para ngayong gabi. Bawal mo sabihing pagod ka ngayong gabi, Mrs. Presgrave, he purred in a husky tone. Sa pamamagitan ng kanyang malalaking mata, isang daloy ng kahinaan ang sumikat sa pamamagitan ng kanyang pagiging coquettish. Hindi mo na ako mahal. Pagod na pagod ako, pero hindi mo ako pinapahinga. Naakit si Elliot sa kaibig-ibig na mukha na iyon na nakabaon sa kanyang dibdib, at hinawakan niya ang dulo ng ilong ni Anastasia at sinabing, malamang mamaya kung mahal kita o hindi. Alam ni Anastasia ang iniisip ni Elliot nang makita niya ang madilim nitong tingin. Nako, hindi ko siya dapat na-excite. Kukunin ko to mamayang gabi. Sabay-sabay itong mga umatras ng isang hakbang mula sa pagkakayakap nito at tumakbo papunta sa direksyon ng mansyon, na para bang tumatakbo ito palayo sa kanya. Hindi. Ayokong malaman. Paano mananatiling tahimik si Elliot nang makita niya ang kanyang tumatakbong nobya? Gamit ang mahahabang binti, hinabol siya nito sa ilang hakbang at niyakap siya sa kanyang mga bisig, pagkatapos ay binuhat siya at naglakad papasok ng mansyon. Sa kabilang banda, masayang tumatawa ang babaeng kayakap niya. Nang makarating sila sa bintana sa ikalawang palapag, nakita ni Anastasia ang mga paputok na tumatakip sa kalahati ng kalangitan. Iyon ang naging pinakamagandang view ng gabi. Nang siya ay nag-e-enjoy sa mga paputok,
isang nangingibabaw na braso ang dumating mula sa likuran at masungit sa kanyang balikat. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang mukha nito at sinabing, "Mahal kita, Mrs. Presgrave." Inabot niya ang kanyang mga kamay at inilagay ito sa balikat ni Elliot. "Mahal din kita, Mr. Presgrave." Pagkatapos, tumayo siya sa kanyang mga daliri at binigyan siya ng halik. Sa kabilang banda, sa jetty, isang grupo ng mga kabataan ang sumasakay sa yate upang pumunta para sa night sea tour. Ang marangyang mega yacht ay naiilawan, at mayroon itong lahat ng uri, ng mga inuming nakalalasing at panghimagas sa barko. Ang pinakakapana-panabik ay ang chemistry sa pagitan ng mga kabataang ito, na tiyak na gagawing hindi malilimutang gabi ang gabing ito. Sa jetty, nakatingin si Jacob sa orasan sa kanyang relo, naghihintay kay Sofia. Para sa kanya, hindi siya interesado sa sinuman sa mga babae na naroon ngayong gabi, dahil gusto lang niyang makita si Sofia. Sa sandaling ito, isang figure ang lumakad patungo sa kanyang direksyon, at ang kanyang erogenous na kasuotan ay nabigla sa kanya. Si Katrina iyon, kasama ang isang binata sa tabi niya. Napasulyap siya kay Jacob, na nasa tabi ng kanyang sports car. Pagkatapos ng lahat, ang sports car sa likod niya ay ang kanyang kaakit-akit na punto. Nang makita iyon, alam niya na sa wakas ay natagpuan na niya ang kanyang target ngayong gabi. Tanghali lang, binati ng binata na kasama niya si Jacob, "Bakit ka nakasakay, Jacob?" "May hinihintay ako. Pumasok muna kayong dalawa," sabi ni Jacob habang pilit na pinipigilan ang pasensya. "Aalis na ang yate sa loob ng 10 minuto. Hilingin sa iyong mga kaibigan na magmadali." Sa pagkakataong ito, nababalisa na talaga si Jacob, dahil mukhang hindi darating si Sophie. Gayunpaman, hindi pa rin siya sumusuko. Matapos mahanap ang numero ng telepono, nagdial siya sa intercom ng Villano. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.